Maganda itong papatatalakayin natin mga sister. Panahon ngayon ng lindol, kabi-kabilaan ng lindol. Ang nauna mga baha, tapos sinundan ng typhoon, bagyo-bagyo. Ngayon na naman sunod-sunod mga lindol. Allahu Akbar. At ang pinaka nakakatakot diyan mga sister, itong tinatawag nila sa Metro Manila na the big one. Pinakamalaking lindol mula Marikina hanggang Laguna, dire-diretso. Kung tawagin Marikina fault line. Ngayon, dahilan diyan, ang ating paksa ay ano ang mga panangga sa lindol? Yan. Ano ang mga pangontra? Ano ang mga dapat natin gawin sa mga lindol? Yan po ang paksa natin mga sister. Magandang paksa yan ha. Pwede ninyong mapakinggan itong paksa natin ngayon, bukas. I-upload natin sa YouTube. I-type mo lang sa YouTube ang Islamic Information Services. Yun, i-upload natin ito doon insyaAllah. Ano po yun? Hindi ko maintindihan. Ha? Aklat. Okay. Kung ano sabi niya ang nakalagay sa aklat, i-a-apply natin. Okay, yan ang ating paksa. Yan ang ating paksa ngayon, ha? Na kailangan i-apply natin ang ating matututunan ngayong araw na ito. Okay. Bago natin talakay ng punto por punto ang mga dapat natin na gawin sa lindol, oras ng lindol, bago maglindol, pagkatapos ng lindol, bago natin talakayin, ay kailangan alam muna natin ano ba ang binibigkas. Kapag oras mismo ng lindol, ano ba ang binibigkas? Ano ang bibigkasin mo? Kahit na anong kalamidad, ito yung bibigkasin natin. At ito rin ang binibigkas ng lahat ng mga propeta. Sumakanila nawa ang kapayapaan. So kapag naramdaman mo ang lindol, lalong-lalo na yung malaking lindol na yan sa Metro Manila, 7 point something or 8 point something magnitude. Allahu Akbar. Wala kang makikitang nakatayo na building sa Makati pag hindi sa atin naawa ang Allah. Huwag naway paintulot ng Allah. Kapag nararamdaman mo ang anumang calamity, lindol, bigkasin mo. Itong nakalagay sa Quran, chapter 3, verse 173. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang Allah ay sapat na para sa amin at napaka mabuti niyang tagapangasiwa. So kapag kaharap mo ang anumang kalamidad, sister, isipin mo bilang ikaw ay sumusuko sa kalooban ng Allah, anuman ang dumating sa iyo, tinatanggap mo, sasabihin mo, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na sa amin ng Allah. At siya ang the best na tagapangalaga, tagapangasiwa. So ito yung bibigkasin mo, chapter 3, verse 173, Quranul Karim. Okay. Fokusan natin ang lindol. Alam ba ninyo na ang Pilipinas taon-taon dinadalaw, niyayanig ang Pilipinas ng lindol 100 times. Bawat taon. Bawat taon ang Pilipinas dinadalaw ng 100 na lindol.
At ang 20 sa 100 na ito ay mga mapaminsala. At ang nakakatakot, yung tinatawag na the big ones. Yung nangyari sa Davao, yun ang Davao big one. Nangyari sa Cebu, Cebu big one. Itong sa Metro Manila, ito yung nakakatakot. Nawa, huwag ipaintulot ng Allah. Bakit ang Pilipinas dinadalaw 100 times? Ang Pilipinas po, kasama sa top 5, kasama tayo sa top notcher, kasama sa 5 top na bansa sa buong mundo na pinakanililindol, Pilipinas. Ganun tayo kaswerte, mga sister. Pilipinas kasama sa top 5. Ano yung top 5? Japan, Indonesia, Chile, New Zealand, Philippines. Ito yung mga lindulin, mga lindulin na bansa. Ngayon, ang tanong, bakit tayo nililindol, brother? Ano ang paliwanag? Ipaliwanag natin ng siyensya, then ipaliwanag rin natin ng Islam. Para malaman natin. So, unahin natin ng siyensya, then mamaya Islam. Paliwanag natin. Ang Pilipinas, itong bansang Pilipinas, na kung tawagin natin 7,000 islands, higit. Mga pulo yan more than 7,000 islands ang Pilipinas. Hindi talaga yan mga pulo. Solid yan. Kaya lang, dahil sa dagat, ang nakalitaw lang yung dulo na lupa, akala mo island. Mga islands. Solid yan. At itong Pilipinas, solid na lupain na nakapatong sa tinatawag na the Pacific Ring of Fire. Itong the Pacific Ring of Fire na ang kanyang haba 25,000 miles zone. Itong area na to, 90% ng lahat ng lindol sa buong mundo dito nagaganap sa Pacific Ring of Fire. At nandiyan ang Pilipinas. Nandiyan tayo sa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin pala, mga sister, wala talaga ligtas. Ayon sa mga dalubhasa, walang lugar sa Pilipinas na safe zone pagdating sa lindol. Lahat ng bahagi ng Pilipinas potensyal na lilindulin. Panahon lang ang nagsasabi. Pwedeng 5 years, 10 years, 100 years, 200, 400 years. Pero lahat yan mayroong taning. Ganyan ang Pilipinas. Kaya kailangan natin paano maghanda. Ito ang topic natin. Paano maghanda. Tayo na nakatira sa isang bansa na nakapatong sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ngayon, ito yung masakit. Inilalarawan ko muna sa inyo ang sitwasyon ng Pilipinas. Pagkatapos, isa-isahin natin ano ang mga panangga. So, kailangan muna, isa-isahin natin para magkaroon kayo ng idea ano ang sitwasyon natin sa Pilipinas na hindi nito alam. Walang nagsasabi sa inyo nito. Pati na pillbox, hindi sasabihin sa inyo. Baka kayo matakot. Hindi tayo nananakot. Sinasabi natin ang totoo para maghanda ka. Ikaw na Muslim. Maswerte tayo ng mga Muslim sa mga hindi Muslim dahil mayroon tayong paghahanda, mayroon tayong gagawin na paghahanda. Talo yung tinatawag nilang earthquake drills sa ating drills. Mayroon tayong sariling drills. Mamaya. Okay. Ito po ang masaklap. Bakit ang Pilipinas lindulin? Maliban pa riyan sa tayo ay nasa loob ng Pacific Ring of Fires. Maliban pa. Ang bansang Pilipinas nakapatong sa bato
mga bato. Kung tawagin, mga tectonic plates. Ang term sa siyensya, plates, tectonic plates. Gaano ba kalaki yung mga bato? Isang bato na solid rock, isang bato, pinaka-minus na lapad ay 200 kilometers. Pinaka-minus, isang bato yun na kinapapatungan ng Pilipinas. At ang Pilipinas nakapatong sa 4 na tectonic plates. Ang Pilipinas nakapatong sa 4 na bato. Tectonic plates kung tawagin. Pinaka-minus na laki ng isang plate, ang lapad, pinaka-minus 200 kilometers. Gano'n ka kapal? Kapal. Pinaka-minus 20 kilometers ang kapal. At itong 4 na plates na ito, dito sa gitna, ang Pilipinas. At itong mga plates na ito gumagalaw. Bawat taon gumagalaw ng centimeters. Maliit lang, centimeter lang. Kaya lang, 10 years, 20, 100 years, 200 years, malaki na yung galaw, pwedeng dalawa magbanggaan. So kapag nagbanggaan, yung kanilang boundary, yan ang tinatawag na fault line. Yan ang sentro ng lindol. Nag-gets ninyo? Okay. Tectonic plates. Yan ang nakakatakot na intindihin nating mabuti. 4 na tectonic plates ang kinapapatungan ng Pilipinas. Ito yung Pilipinas. Bansa. Ito yung ilalim ng lupa. Ilalim ng lupa sa ilalim ng dagat. Imagine yung sitwasyon para magkaroon ka ng idea. Nakapatong sa plates, mga plates na gumagalaw. Pwedeng ang galaw ay salubungan, pwedeng ang galaw ay kiskisan, pwedeng ang galaw ay pailalim yung isa, paibabaw yung isa, na maglilikha ng tsunami. Kapag nagbanggaan yung dalawang plates, lindol. Ganyan mga sister. 4 na plates. Number 1, yung tinatawag na the Eurasian plate. Number 2, tinatawag na the Philippine Sea Plate. Number 3, tinatawag na the Pacific Plate. Number 4, yung tinatawag na Sunda Plate. Ang 4 na ito na bato, pagka lalaki-laking bato, pinaka-minus 200 kilometers. Imagine namin 200 kilometers. 4 kinapapatungan ng Pilipinas. At ang bad news, ito mga sister ang bad news. Ayon sa mga eksperto, hindi nito maririnig sa news. Hindi nila sasabihin sa inyo sa news. Ayon sa mga eksperto, walang bahagi ang Pilipinas na safe zone pagdating sa lindol. Lahat ng bahagi ng Pilipinas potensyal na lindulin. Oras lang, panahon lang ang inihintay. Bawat bahagi ng Pilipinas may taning na lindol. Either maliliit, magnitude, malaking magnitude, ang mga malalaking magnitude, 7 point something, 8 point something, 9 point something, gibalat ang building. Sa Metro Manila, kapag 9 point something. Allahu Akbar, subhanallah. Ngayon, dumako na tayo sa ating lecture. Ano ang panangga? Yan ang magandang tanong. Ano ang magagawa natin? Alam natin na wala tayong ligtas na sa Pilipinas ka. Mabuti kung mayaman tayo. Kapag mayaman ka, lumipat ka lang ng ibang bansa na walang lindol. Pumunta ka ng Saudi, walang lindol. Pumunta ka kung saang bansa, doon ka magbaka-bakasyon. O kaya doon ka manirahan, turista ka doon. Kasi may pera ka, walang problema. Pero tayo na mga walang pera, hindi natin pwedeng lumayo ng Pilipinas, nandito tayo, ano ang gagawin natin? Yan ang tanong. Ang gobyernong Pilipinas ay busy sa tinatawag na earthquake drill. Yung practice, kapag naglindol, magtago ka sa lamesa. Yan. Ang tawag ron, practice.
rehearse, drill. Dinidrill sila. Pag lumindol, lumabas ka ng bahay or building, doon ka sa mga lugar na open. Huwag ka pupunta sa kung saan-saan. Kapag nasa mataas kang building, baba ka. So, mayroon sila tinatawag na earthquake drill. Sa atin sa Islam, ano naman ang ating earthquake drill? Yan ang number 1. Numero 1, na drill, na i-drill natin ang ating mga sarili. Dito tayo maswerte. Wala silang ganito. I-drill na natin ngayong alam mo ang katotohanan na wala kang ligtas. Ang buong Pilipinas, sakop ng tectonic plates, nakapatong sa mga tectonic plates. At hindi lang yan, mamaya dadagdagan pa natin kung bakit mapanganib ang Pilipinas. Ngayong alam na natin ano ang sitwasyon sa Pilipinas. Ano ang number 1 drill? Unang-unang drill na gagawin natin, unang-unang pagsusumikap na gawin natin, drill number 1, palakasin ng bawat isa ang kanyang iman. I-drill mo ang sarili mo araw-araw na lumakas ang iyong pananampalataya. Maniwala ka, manampalataya ka na lahat ng magaganap ay sa kagagawan, sa kagustuhan, kalooban ng Allah, pati na lindol. Para ano? Para subukan ang mga Muslim. Ang lindol ay pupwedeng parusa sa mga makasalanan. Pupwede rin na ang lindol ay para tingnan sino sa atin na mga Muslim, mga mananampalataya, sino sa atin ang sa harap ng lindol hindi mayayanig ang kanyang iman. Sa harap ng lindol hindi ka mayayanig. Ibig sabihin, mananatili ka matatag, magaling ka mag-perform sa harap ng pagsubok. Sinabi ng Allah, chapter 67 verse 2, Quranul Karim, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya na nilikha niya ang kamatayan at buhay nang sa gayon masubukan niya kayo, sino sa inyo ang the best indeed. So itong lindol, saan man maganap, kailanman magaganap, nakahanda ka, sister. Hindi ka natatakot, hindi ka kaba-kaba. Kung i-drill mo ang iman mo. Dahil kapag namatay ka na mu'mina, mananampalataya, sa lindol, namatay ka sa lindol. Kasi ayon sa estimate ng mga dalubhasa, ang mamamatay sa big one, ang mamamatay, ipalayunawa ng Allah, huwag sana maging totoo. Ayon sa kanilang estimate, ang mamamatay sa Marikina fault line na lindol, itong Metro Manila, 38,000 sabay-sabay. Ganun katindi. At ang mai-injured 120,000. Mula Marikina, dadaanan ng Quezon City, Mandaluyong City, Makati City, Pasig City, Taguig City, Las Piñas, Pasay, Paranaque, Muntinlupa, then Laguna. Yan lang yung western Valley Bolt. Mayroon pang eastern. Sa eastern, saan naman? Yung probinsya ng Rizal, sasakupin din. Allahu Akbar, subhanallah. Ganun po katindi. So ito ang ating paghahandaan bilang drill sa iman. Ano man ang mangyari sa atin, hindi ka natatakot. Kung diyan ka mamatay, namatay ka na martir. Surety mo. Yan ang walang mga kufar. Yan ang walang mga musyrikun. Kapag diyan ka namatay sa lindol,
Sabi ng hadith, kasama sa listahan ng mga martir, yung namatay na naguhuan ng building. Naguhuan ka ng pader. So ang lindol, guguho yung building. Naguhuan ka, patay ka. Patay ka ng martir. Ang tanong, paano ka magiging martir? Wala kang iman. Ha? Paano ka magiging martir? Wala kang iman. Kaya ang unang drill, ang unang pangontra na gagawin natin paghahanda sa anumang lindol, drill sa iman. Palakasin natin ang ating mga pananampalataya. Ito pa ang masaklap na bad news. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Pinaghahanda ko lang kayo. Ito pa. Bakit ang Pilipinas kasama sa pinakamatindi na lindulin? Maliban pa riyan sa nakapatong sa mga tectonic plates. Ano pa? Ang Pilipinas napapaligiran ng mga trenches. Ano yung trench? Kanal. Malalalim na kanal. Kanal na kilo-kilometro ang lalim. Kapag nagbanggaan ng dalawang tectonic plates, halimbawa ganyan, o kaya ang banggaan ganito, yung boundary nila nagkakaroon ng trench, kanal, na ang lalim niyan kilo-kilometro. Tapos malapad, malalim. Dagat na nga ito, malalim na nga dagat, mas malalim pa. So kapag nagbanggaan ng dalawang tectonic plates, nagkaroon ng kanal, nagkaroon ng trench, at kapag nagbangga, lindol, kapag lumindol, hihigupin ng trench yung tubig, magugulat ka, nawala ng tubig ang Manila Bay. Once na nawala ng tubig ang Manila Bay, humanda ka, kasunod noon tidal wave, tsunami. 10 to 20 minutes, papasok ang tsunami. Kasi ganito yun. Nagbanggaan yung dalawa. Tapos, nagkaroon ng diwang. Lahat ng tubig hinigop. Pagkatapos, babalik muli. Aftershock. Mag-iipitan muli sila. Pupugsit ang tubig. Yung tubig na pumugsit, yan ang tsunami. Tatabunan ng isang syudad. Lugmok ang buong syudad. Lindol, di ba, mga building plus tsunami. Ang tawag rito, trench. Isa pang trench ay ganito. Dalawang tectonic plates magsasalubong. Sa halip na ganyan, ay ganyan. Pailalim yung isa. So yung pagitan nila, papasok yung tubig. Tubig na pagkalaki-laking volume, karagatan. Dahil pagkatapos, aftershock ng lindol, iipitin. Yung tubig bubulwak. Patay na naman ang mga tao. So ito po ang tawag rito, trench. Ngayon, ilan ang trench sa Pilipinas? 6 na trenches na nakapaligid sa atin sa Pilipinas. Ito ang nakakatakot. Ano-ano ang 6 na trenches? Bawat trench ay kayang mag-produce ng lindol na 8 magnitude. Yung lumindol sa Davao, lumindol sa Cebu, hindi pa dumating ng 8. Pag 8 na yung magnitude, giba ang mga building. So itong mga trenches na ito na nakapaligid, number 1 na trench. Number 1 na trench, yung tinatawag na Manila Trench. Ano ang Manila Trench? Ito ang Pilipinas. Ito ang Silangan. Ito ang Kanluran. Pilipinas, Luzon. Ito yung Kanluran, nandirito sa paligid ng Luzon, ang Manila Trench. Kanal. Malalim na kanal sa ilalim na dagat na pwedeng pagmula ng lindol na magnitude na 8. Ang tawag riyan, the Manila Trench. Pangalawa, ang tinatawag na East Luzon Trench. Ito yung Kanluran. Ito naman yung Silangan. Ganon din, mayroon ding kanal dito na malaking trench na kung tawagin East Luzon Trench na kayang mag-produce ng lindol na magnitude 8.
At mayroon pang Philippine Trains, mayroon pang Cotabato Trains. At alam ba ninyo gaano ka mapanganib ang Cotabato Trains? Sino dito ang mga taga Cotabato? May mga taga Cotabato rito? Cotabato Trains, pumatay ng 8,000 katao noong 1976 tsunami. 1976 tsunami. Ito pa, Negros Trains, pagitan ng Cebu at Negros sa Central Visayas, pumatay ng 51 katao noong 2012 earthquake. At mayroon pang Sulu Trains, Zamboanga at saka Sulusi. So ang mga trains na ito, pag pinagsama mo, ito yung Pilipinas nakapatong sa tectonic plates na gumagalaw, napapaligiran ng trends. Paano ka makakaligtas? Maliban lang sa tulong ng Allah. Ito lang ang ating sandata, mga sister. Pinaka-espesyal na bansa ang Pilipinas pagdating sa lindol. Ganyan katindi ang sitwasyon natin. Ganyan ka nakakatakot. At ang lindol bilang kalamidad, ibinibigay sa mga tao, lalo na sa lugar na makasalanan, para ang mga tao magising na, huminto na sa gawaing makasalanan. Alam natin ang Metro Manila. Gaano katindi ng makasalanan ng Metro Manila? Ano ang paliwanag naman ng Islam tungkol sa lindol? Kanina, ipinaliwanag natin sa siyensya. Ang lindol, yung mga tectonic plates nagbabanggaan, naglilika ng lindol. O kaya, yung mga trenches, bumubulwak ng tubig na dahil sa lindol na pinagmumulan naman ng pagka-tsunami. Ngayon, ano ang paliwanag ng Islam? So, yun ang paliwanag ng siyensya. Mga bato sa ilalim ng lupa na mabuti kung maliliit na bato. Pagkalalaki-laking bato, 400 kilometers ang lapad na bato. Ngayon, ano ang paliwanag ng Islam? Ito, magugulat kayo. Ang paliwanag ng Islam tugma sa paliwanag ng siyensya. 1,400 years ago, wala pang advance na pag-aaral sa seismology, pag-aaral ng mga lindol. Wala pang advance na pag-aaral ng volcanology. Alam na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakit naglilindol. Ito kunyari ang Metro Manila. Ito yung lupa. Ibabaw ng Metro Manila, mga tao gumagawa ng kasalanan. Dahilan sa dami-rami ng ginagawa ng mga tao na kasalanan, lalo na mga kasalanang shirk. Itong ibabaw ng lupa, mayroon sa ilalim tectonic plate, bato, hindi kaya sa bigat. Babagsak. Gagalaw. Paggalaw, lindol. Yan ang paliwanag ng Islam sa hadith at yan din ang science. Yung tectonic plates gagalaw. Once na gumalaw yung tectonic plates, yung pressure maglilika ng lindol. At ang paliwanag ng Islam, dahilan sa bigat ng kasalanan ng mga nakatira sa ibabaw ng lupa, hindi kaya ng bato, bibigay yung bato, babagsak yung bato, lindol sa ibabaw ng lupa ang resulta. So, nag-get niyo mga sister? Therefore, ang lindol bilang kalamidad ay ibinibigay sa atin ng Allah para gumising. Para gumising ng tao. Matauhan na. Iwanan mo na yung mga gawain ng makasalanan. Magbagong buhay ka na. Yan ang purpose ng lindol. Para magbagong buhay ka na. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Chapter 7, verse 168, Quranul Karim. At sila ay aming sinubukan ng mga mabubuti. Sinubukan ka ng marangya na buhay at ng masasama, mga kalamidad, upang sakali sila ay magsipagbalik
Magsipagbalik saan? Magsipagbalik sa pagsunod, panumbalik sa pagpapasakop, pagsunod sa utos ng Allah. Yan mga sister, kaya't ngayon, ang number 1 na gagawin natin na drill, i-drill natin ang ating mga sarili na palakasin, buhayin muli ang ating mga iman, pananampalataya, para kahit anumang oras na dumating ang lindol sa Metro Manila, ikaw nakahanda. Kung diyan ka man mamatay, namatay ka ng martir. Unang patak pa lang ng dugo mo, pinatawad na ang kasalanan mo. Martir. Kung nagsasambayan ka, nagsasala ka, kung Muslim na wala ring sala, hindi yun martir. Kahit na maguhuan pa ng building, hindi yun martir. So, kailangan unang ating gagawin na pag-aanda, unang panangga, unang drill. Ngayon, ayusin na natin ang ating mga iman. Bawat isa, magsumikap na. Alam natin na nakatira tayo sa isang bansa na walang ligtas sa lindol. 100 lindols kada taon na dumarating sa atin. Kaya, alisto ka ngayon. Number 2, drill numero 2. Number 2 na drill, mga sister. Number 2 na panangga, number 2 na pangontra, number 2 na paghahanda sa lindol. Number 2. Ito yung pinaka-special natin na sandata. Pinaka-special na pangontra sa kahit anong kalamidad. Doa. Panalangin. Dami-damihan na natin, matutunan na natin ngayon, araw-araw, damihan natin ang ating mga dua, lalong-lalo na ang dua na makaligtas sa anumang kalamidad sa buhay. Lalong-lalo na kalamidad ng lindol. Itong sa Metro Manila na malaking lindol. Lagi-lagi mong isama sa iyong dua ang mga mahal mo sa buhay, na kung dumating man itong lindol na kinatatakutan sa Metro Manila, ay iligtas ka na at ng mga mahal mo sa buhay. Paano ba nila sinusukat itong lindol sa Metro Manila? Bakit pa takot na takot sila ngayon sa Metro Manila? Bakit? Ayon sa mga eksperto, itong lindol sa Metro Manila, Marikina Fault Line, nangyari na yan tuwing 400 years. Last time na nangyari yan, 400 years ago. Tuwing 400 years, mauulit yan. Ngayon, 2025, naka 400 years na. Kaya takot na takot ang mga tao sa Metro Manila. Naka 400 years na, ibig sabihin, ayon sa PhilBox, ayon sa mga eksperto, itong Marikina Fault Line, hinog na ito. Anytime pwedeng sumambulat. So dahilan dyan, tayo na mga Muslim, maswerte tayo dahil mayroon tayong paraan ng paghahanda. Ito ang tama na paraan ng paghahanda. Number 2 na paghahanda, damihan mo ang mga doa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pakaramihan mo ang iyong mga doa, ang iyong mga panalangin. Dahil either parating pa lang ang kalamidad, or dumating na ang kalamidad, or bumugso na ang kalamidad, kayang harangin ng doa. Pero ang tinutukoy natin na doa, doa ng Muslim na hindi kumakain ng haram. Doa ng Muslim na hindi gumagawa ng makasalanan. Doa ng Muslim na umiiwas sa mga ikapupuot ng Allah. Doa ng Muslim na tinatanggap ng Allah.
So ang ating pangalawa na panangga, pangalawa na pangontra, pangalawa na paghahanda, pangalawa na drill, na i-drill natin ang ating mga sarili araw at gabi. Dua, 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 panalangin, panawagin sa Allah. Ano sabi ng hadith? Ang mga pag-iingat, ibig sabihin ng mga pag-iingat, precautionary measure. Ang mga pag-iingat ay walang saysay laban sa itinakda ng Allah. Ngunit ang dua ay napakikinabangan sa panahon ng isang bumugso na kalamidad o bubugso pa lamang na kalamidad. At kapag ang isang kalamidad ay dumarating, ay sinasalubong ito ng dua at pinipigilan ito hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Ganyan po ka-powerful na sandata natin ang dua. Wag na wag kang mawala ng pag-asa. Magdua parati. Walang makakapagpabago sa takda ng Allah maliban sa dua. Ganyan ka-powerful mga sister ang dua. Pero ang tinutukoy po natin na dua, Muslim na hindi kumakain ng haram, hindi umiinom ng haram, hindi gumagawa ng mga makasalanan, na kapag itinaas mo yung kamay mo at nakiusap ka sa Allah on the spot, tutugunan ka ng Allah. Tandaan mo, sinabi mismo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang makakapagpabago sa takda ng Allah maliban sa dua. Ganyan ka-powerful ang dua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaruddu al-qadara illa ad-du'a. Walang makakapagpabago sa takda maliban sa dua. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Al-Jami, authentic na hadith. Isa pang hadith, walang makakapagpabago sa takda ng Allah maliban sa dua, at walang nakakapagpahaba ng buhay kundi mabubuting gawa. Hadith At-Tirmidhi. Ngayon, para ang ating mga dua, ang bilis naman. Oo, mag-alas 3 na kaagad. Alas 2 pa lang. Para ang ating mga dua ay tugunan ng Allah sa oras ng kalamidad, kailangan damihan mo ang iyong mga dua sa oras ng hayahay. Ang karamihan sa atin nagdudua lamang, nananawagan lamang sa Allah kapag may problema. Kapag nandiyan ang problema, kapag nandiyan ang lindol, sa kanya maalala ang Allah. Kung gusto natin natugunan ng Allah ang ating mga dua sa oras ng lindol, bago maglindol, damihan natin ang ating mga dua. Anong hadith? Sino man ang gusto niyang tugunan ng Allah ang kanyang mga dua sa panahon ng hirap, ay dapat na magdua ng maraming beses sa panahon ng ginhawa. Hadith At-Tirmidhi. So mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nangangako na kapag ikaw ay nanawagan sa Allah, tutugunan kanya. Kaya ito ang pinaka powerful na sandata ng Muslim laban sa lindol. Dua. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tawagan natin siya at tutugunan niya tayo. Katibayan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Chapter 40, verse 60, Quranul Karim. At ang inyong Panginoon ay nagsasabi,
tawagan ninyo ako at sasagutin ko ang inyong panawagan. Doa. So, gustong-gusto ng Allah. Pinakagustong-gusto ng Allah yung nagsusumamo ka at nananawagan sa Kanya. Humingi ka sa Kanya ng saklolo-tulong. Lalong-lalo na itong lindol. Hingin mo sa Allah parati na makaligtas ka, na huwag ka mapahama kung dumating man ang lindol. Kasama mga mahal mo sa buhay. At ang ayaw ng Allah ay pag hindi ka na nagdudua. Kamumuhian ka ng Allah kapag hindi ka na nagdudua. Ibig sabihin, hindi mo na siya kailangan. Hindi mo na kailangan ng Allah. Anong sabi ng hadith? Walang pinakagusto ang Allah ng hihigit pa sa dua sa Kanya ng isang tao. Hadith at-Tirmidhi. At galit siya kapag hindi ka na tumatawag. Ang galit ng Allah ay sa isang taong hindi humingi ng tulong sa Kanya. Ngayon, balikan natin yung pananaw ng Islam. Bakit may lindol? Kasi ipinaliwanag natin detalyado ang siyensya ngayon, Islam. Kung bakit talaga mga sister may kalamidad, ay dahil sa kagagawan ng tao. Kapag may nagaganap sa buhay mo, nakapahamakan, tanungin mo sarili mo. Tanungin mo sarili mo. Bilang katibayan, chapter 42, verse 30, Quranul Karim. At kung anuman ang kapahamakan na dumating sa inyo, ito ay sanhi ng kung anong natamo ng inyong mga kamay. Kung ano ang dumating sa iyo na kapahamakan, ito ay bunga ng mga kagagawan mo na kasalanan. So, ang mga lindol na ipinaparating ng Allah sa sambayanan, ito ay sapagkat ang mga mamamayan sa ibabaw ng lupa na yan, ang bibigat na ng kanilang kasalanan, hindi na makayanan ng bato sa ilalim ng lupa. Gumagalaw, bumibigay ang lupa sa ilalim ng bato sa ilalim ng lupa, kaya ang ibabaw ng lupa nililindol. Anuman ang kabutihan na dumating sa inyo, ito ay mula sa Allah. Ngunit anuman ang masama na bumagsak sa inyo, ito ay mula sa inyong sarili. Chapter 4, verse 79, Quranul Karim. So, ito mga sister, minsan, may nangyayari sa tao, nakapahamakan, tanungin mo minsan sarili mo. Siguro mayroon akong ginagawa na kasalanan. Kaya ito, ibinigay sa akin ng Panginoon. Numero 3 na paghahanda ng Muslim. So, ginagawa nating punto por punto ang paghahanda. Numero 3 na paghahanda ng Muslim sa lindol.